Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Ngayon ay September 24 at may magandang balita po ako sa inyo, yung mga hindi pa nakakaalam. Ngayong araw na to ay unang linggo ng pasimula po ng gawain natin sa Bicol. May panibagong Living by Faith and God's Promises po na pinahintulot ang Diyos na mabuksan sa lugar namin sa Barangay Salvacion doon sa Tinambak, Camarines Sur. Kaya tayo po ay nagpapasalamat ng lubos sa Diyos dahil lalo pong nag-i-spread ang kanyang mga salita. Amen. So, napakahalaga po itong araw na to at tayo po ay nagpapasalamat talaga na pinasimulan niya ng gawain ang aming lugar. Nagpasimulang nagbukas po ngayong araw na to. Although last week pa, nung last Tuesday pa, I think alam niyo po yan bago umalis si Sister Paz, at nagpaalam siya dyan sa inyo na pansamantala muna silang mawawala dahil nga doon sa bubuksang gawain sa Bicol. At nagiging yung first 4 days po nila talagang marami po ang dumadalo at ngayon hihintayin natin mamaya after the service doon magsisimula sila yata ng 10 o'clock hanggang 12 I believe. Ay hintayin natin ang update mula sa Bicol. Kaya tayo ngayon ay masyadong excited po sa patuloy na ginagawa ng Diyos po sa ating mga buhay. Kaya yung laging paalala sa atin, manatiling magbasa ng salita ng Diyos, lalo na po sa inyo dyan, kung sino man ang may desire na magamit at magpagamit, magamit ng Panginoon, talaga pong manatili tayo sa kanyang mga salita. Amen. So, ngayon, sa patuloy nating pag-aaral, patuloy nating pakikinig ng salita niya, ng Diyos, nandito na tayo ngayon sa Exodus 15. Ang tanong ko po sa inyo, kayo po bang lahat ay nakakapagpatuloy ng tulad ng aming laging iminumungkahi sa inyo na magbasa po tayo 1 chapter a day ng Old, 1 chapter a day ng New. Kasi tunay po talagang napakapangyarihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya nasa sa atin po kung gusto nating patuloy maranasan ng higit na makapangyarihan ang ating Diyos sa ating mga buhay, manatili po tayo sa kanyang mga salita. Tulad kahapon, isa na namang pribilehiyo na magamit po ang gawain ng Living by Faith in God's Promises na ministry, na magamit ito sa mga mga bagong palabas ng preso. Yung makita nyo po yung kahapon na umaattend dyan every Saturday na patuloy inaalalayan ng Diyos ang kanilang buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So sa atin, maging faithful, again, ini-encourage, ulit-ulit kaming nag-encourage sa inyo dahil tutunay na mararanasan natin ang Diyos ng makapangyarihan sa pamamagitan po ng ating pagkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos, at hindi po tayo magkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos unless na alam natin ang kanyang mga salita. Amen. So ngayon, punta po tayo sa Exodus sa Tagalog, Exodus chapter 15. Yung mga nakakasunod, and I'm hoping na lahat po sa inyo ay nagbabasa everyday, na nasusubaybayan ang chapter by chapter. So ngayon, yung nandito tayo sa chapter 15, maalala po natin sa pasimula mula last week, na talagang dito sa Book of Exodus, pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na ulit-ulit niyang pinapakita sa lahat na siya lamang ang Diyos, wala ng iba. Na siya lamang ang makakagawa ng mga himala at mga kababalaghan. Superpower. Na siya lamang talaga ang nag-iisang makapangyarihan Diyos na si Yahweh. So, pero bago magpatuloy, hingin natin ang guidance ng Holy Spirit sa pagbabasa natin chapter 15. At let's pray po muna. At nais ko po, wala man po ako ngayon dyan sa inyo physically,
Pero ang nais ko lamang po sa inyo ay maging ang inyo pong mga pakikinig ay buksan po natin ang ating pandinig. I-open po natin ang ating pandinig at ang ating puso sa salita ng Diyos ngayon. Amen. So let's start. Mag-pray po muna ako saglit and sabayan niyo po ako. Amen. Hallelujah. Father God, Almighty Father, maging salamat po. Maraming salamat po, Ama, sa oras na ito, O Diyos, na nandito kami ngayon sa chapter 15 ng Exodo, na kung saan pinakita at ulit-ulit nyo pong pinapakitang kapangyarihan mo. Salamat po dahil sa chapter 15 na to, babasahin po namin, ipaunawa nyo po sa amin, Lord, ang mga bagay na pinangyari nyo sa buhay ni Moses noong kapanahunan, na magsilbi ito, Lord, na maging kalakasan din namin, dahil alam namin, O Diyos, na ang kapangyarihan mo noon ay siyang kapangyarihan na tinatanggap namin sa kapanahunan. Maraming salamat po, even Lord, yung gawain sa Bicol na kung saan parang kasabay sa oras na to, Lord, alam namin na ikaw din ang lumulugob sa kanila doon sa Bicol hanggang mamaya sa San Pedro. Maging dinadalangin din namin mga taga Nueva Ecija, Lord. Salamat po dahil ikaw ang Diyos namin na pinaglilingkuran at ang kapangyarihan mo ay abot ang apat na sulok ng sanlibutan ito. Kaya Amang Banal, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa patuloy na gabay ng iyong banal na Espiritu sa amin, na kung saan siya ang nagtuturo upang lubos naming maunawaan ang patungkol sa iyong kapangyarihan at kadakilaan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Ama, sa iyong banal na Espiritu Santo, at ang dalangin namin ito ay palaging sa pangalan ng higit sa makapangyarihang pangalan, ang aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. So, dito sa chapter 15, kunin niyo po ang inyong mga Bible. So, chapter 15, ito po ay ang patungkol sa awit ni Moses. Kung atin pong matatandaan, pag binalikan natin ang mga previous chapters, makikita po natin dito yung kung paano pinalaya ng Diyos ang mga Egyptian sa pinalaya ng Diyos ang mga Israelita sa pagkakaalipin ng pagkakaalipin sa mga taga Egypto, mga Egyptian. So hanggang sa pinakita ng Diyos, na pinakita niya ang lubos na makapangyarihan, makita po natin doon na pinatigas niya ang puso ng Paraon para i-show ang power ng Diyos sa lahat, maging kay Paraon na unbeliever. Pinakita ng Diyos sa mga believers, sa mga Israelites, sa mga chosen people, pinakita niya ang kanyang kapangyarihan, na siya lamang si Yahweh, na walang sino man na makakagaya sa kanyang kapangyarihan. Dahil kung maalala po natin, maraming mga gumagaya ng mga salamangkero upang gaya si Moses sa kanyang ginagawa, pero po hindi po naglalast ang hindi galing sa Diyos. So, yun po ang nakita natin dito sa kasaysayan hanggang sa yung dumating yung nakita po natin kung paano gumawa ng kaparaanan ang Diyos sa buhay ng mga Israelites. Sa story po ng Exodus, makita po natin dito ang pinaka main thing na highlights ng Exodus, yung pagpalaya ng Diyos sa mga Israelites, and then kung paano sila pinatawid at kung sa pulang dagat. Papaano biniyak ng Diyos, hinati ng Diyos yung dagat upang siya ay upang makaltawid ang mga Israelites dahil hinahabol sila ng mga kaaway. So makita po natin dito sa story ng Exodus na talagang hindi kayang abutin ng ating kaisipan kung gaano kapangyarihan itong Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi kayang abutin po ng sino mang tao dito sa sanlibutan kung paano siya makagawa ng kaparaanan, dahil siya lamang talaga super power. Talagang siya ang supreme, nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya lamang ang makakagawa noon. So ulit-ulit pinakita ng Diyos sa mga Israelites at sa mga tao, mga Egyptian, okay? Egyptio. Nawawala ako pagdating sa Egyptian. Okay, Egyptio. So, pinakita ng Diyos na talagang si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan. Pinakita ng Diyos sa mga Israelites na siya ang dakilang Diyos na nakakagawa ng mga imposibleng bagay, na gusto niyang maturuan
Mula kila Moses na nakita nila, na witness nilang kapangyarihan ng Diyos kay Aaron, nakita nila hanggang sa kanilang mga pinamumuno ng mga Israelites, pinakita dito ng Diyos ang lahat ng mga himala upang ang bawat isa sa kanila ay matutong magtiwala sa Diyos at sila ay magkaroon ng banal na pagkatakot. Matapos ang lahat ng pinakita ng Diyos, ang lahat ng kapangyarihang ito, at sila'y nagtagumpay sa lahat ng kaaway, dito sa chapter 15, dito po umawit si Moses. At dito natin pasisimulaan ang aking topic sa araw na to. Babasahin ko po ito, and then sa New Testament na kung saan ipagpapatuloy ni Sister Banji ang sa Hebreo 8, I believe. So, start po tayo. So, ang awit ni Moses. Matatandaan po natin, kapag ang isang tao sa atin ay nagtagumpay, so kung anumang aspeto ng ating buhay, tayo po talaga ay, ang puso natin ay nanagagalak. Sorry po, saglit. So tayo po ay nagbubunyi. Talaga yung puso po natin ay nag-uumapaw na talagang mapapaawit ka po. Mapapakanta ka sa kagalakan, dulot ng tagumpay. So ito po ang nangyari kay Moses, na siya po ay umawit sa Diyos. Pakinggan po natin ang kanyang awitin sa verse 1. Ito ang inawit ni Moses at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay aking aawitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Si Yahweh ay aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Siya'y aking Diyos na aking pupurihin. Ang Diyos ng aking Ama aking dadakilain. So inacknowledge po dito ni Moses ang kapangyarihan ng Diyos. Talagang lubos niya pong dinideklara sa pamamagitan ng kanyang awitin na talagang ang Diyos na kanyang pinaglingkuran ay makapangyarihan sa lahat. Amen. Verse 3, siya'y isang mandirigma, Yahweh ang kanyang pangalan. Mga karwahit kawal ni Faraon sa dagat ay kanyang itinapon, sa dagat ng pula na ilibing ang mga pinunong Ehipsyo na pawang magagaling. Tingnan mo kasi nung pinahabol po ni Haring Faraon ang mga Israelites, pinili niya yung talagang magagaling na mga pinuno ng hukbo. Para habulin ang mga Israelites. Pero dito sa verse 4, ang sabi niya dito, mga karwahe kawal ni Faraon sa dagat ay kanyang itinapon, sa dagat na pula na ilibing mga pinunong Ehipsyo na pawang magagaling. Sa malalim na dagat sila'y natabunan, tulad nila'y batong lumubog sa kailaliman. Ang kanang kamay mo, Yahweh, makapangyarihang dinudurog nito ang mga kaaway. Sa dakila mong tagumpay, nilulupig ang kaaway sa matinding init ng iyong puot para silang dayaming tinutupok. Nang hipan mo ang dagat, tubig ay tumaas, parang pader na tumayo kailan may tumigas. Wika ng kaaway, hahabulin ko sila't hahulihin, kayamanan nila'y aking sasamsamin, at sa tabakong hawak sila'y lilipulin. Ngunit sa isang hinga mo, Yahweh, sila'y nangalunod, parang tinggang sa malalim na tubig ay nagsilubog. Ikaw, Yahweh, sino ang Diyos ang iyong kagaya? Sa kabanalay dakila at kamangha-mangha, sa mga himalay di mapantayan, sa kababalaghay di matularan. Nang iyong iunat ang kanan mong kamay, nilamon ang ng lupa ang aming mga kaaway. Sa iyong katapatan bayan mong tinubos, inakay tungo sa lupang banal, sila'y iyong pinatnubayan. Maraming bansa ang dito'y nakarinig at sa takot sila'y nagsipanginig. Doon sa lupain ng Filisteo na sindak ang lahat ng tao.
Wait na. Okay, nasindak ang lahat ng tao. Sa 15, mga pinuno ng Edom ay nangangagimbal, matatapang sa Moab, sa takot ay sinakmal. Mga nakatira sa lupain ng Kanaan, lahat sila'y naubusan ng katapangan. Takot at sindak ang sa kanila'y dumatal, para silang bato na hindi makagalaw. Ng kapangyarihan mo'y kanilang mamalas, nang dumaan sa harap nila ang bayang iyong iniligtas. Sila'y dadalhin mo, Yahweh, sa sarili mong bundok, sa dakong pinili mo, upang maging iyong lubos. Doon sa santuaryong ikaw ang nagtayo at tumapos. Ikaw, Yahweh, ay maghahari magpakailanman. Dito po sa awitin na ito ni Moses, makikita po natin dito kung gaano dineklara ni Moses, dineclare kung gaano ang kadakilaan ng Diyos, ang kapangyarihan niya, at talagang walang katulad ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So anong pinapaabot po dito sa atin? Na tayo ay magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Magkaroon po tayo ng talagang seryosong banal na pagkatakot sa Diyos. At talagang dito pinapakita kasi ng Diyos ang kanya pong kapangyarihan. At dito niya tinuturuan ang mga Israelite na nakamasid sa kanyang kapangyarihan na totoong magtiwala lamang sa kanyang magagawa. Dahil pinakita po dito, kung makita natin yung Israelites, sukob na sila. Wala na silang madaanan. Nag-end up po sila doon sa dagat. Ha? Pero inalaw ng Diyos na doon sila makadiretso upang makita ng mga Israelites po na ito, nila Moses at ng grupo nila Aaron, na talagang ma-witness nila ang kapangyarihan ni Yahweh. Upang matuto silang magtiwala, talagang sobrang ginawa ng Diyos. Makita niyong dagat, biniyak at doon sila makadaan, upang itatak sa kanilang puso na talagang magkaroon, ipanatag lamang ng kanilang sarili, ang kanilang sarili sa kamay ng Diyos. Yun po ang makikita natin dito. Kaya ulit-ulit na pinapakita ng Diyos ang kanyang mga kapangyarihan upang ang tao ay magtiwala po sa kanya. At makikita po natin dito na talagang ang taong sumusunod sa Diyos ay siya po ang nagtatanggol sa atin sa mga kaaway. Pinagtatanggol niya ang kanyang mga anak. Amen? So ito po ang tandaan natin. So ididiretso ko po ito. At lalo nating makikita ang tungkol po dito sa chapter of 15 na kung papaano naging makapangyarihan ang Diyos at kung paano kahanga-hanga ang kanyang mga gawa. Okay, dito sa verse 19, ang awit ni Miriam. Ang mga Israelita ay hinabol nga ng mga kawal ng Faraon, sakay ng kabayo at mga karwahe. Nang ang mga kawal ay nasa gitna na ng dagat, muling pinaagos ni Yahweh ang tubig at natabunan ng alon ang mga kawal ng Faraon. Samantala, ang mga Israelita ay tumawid sa tuyong lupa. Imagine tingnan niyo po dito ang kadakilaan ng Diyos sa mga kanyang anak. 20. Pagkatapos, kumuha ng tamburin si Miriam, ang babaeng propeta na kapatid ni Aaron. Tinugtog niya ito at nagsayawan ang mga babae na mayroon ding mga tamburin. Habang sila'y nagsasayaw, ganito ang inaawit ni Miriam. Purihin si Yahweh sa kanyang dakilang tagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga karwahit ang nakasakay. Amen. Purihin ang Diyos. So, tingnan niyo po talagang na-witness ito ng lahat kung paano gumawa ng hibala ang Diyos sa kanila, sa mga Israelites. Sa verse 22, ang batis ng mapait na tubig. Pinagayak ni Moses ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula. Ito yung after na po nang maitawid sila ng Diyos, na gumawa ng kaparaanan ang Diyos sa kanila na sila po ay makatawid, at makita natin nung nakatawid na sila at natikop, kumbaga bumalik sa dati yung dagat kaya natabunan ang mga Egyptian. So dito sa verse 22,
pinagayak ni Moses ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula patungo sa ilang ng shore. 3 araw na silang naglalakbay ngunit wala pa silang nakikitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moses ang mga Israelita, "Ano ngayon ang iinumin namin?" Dahil dito, humingi ng tulong si Moses kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moses at inihagi sa tubig. Nawala ang pait niyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, si Yahweh po ang nagsabi nito. Ang sabi niya, "Kung ako'y buong puso mong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot." Purihin ang Diyos. Pagkatapos nakarating sila sa Elim, doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon. So dito po, makita po natin dito, no, na matapos, kita niyo po ang nangyari, matapos pinakitaan ng ulit-ulit ng kapangyarihan hanggang sa makalaya sila sa pagkaalipin ng mga Egyptian, ulit-ulit na pinakitaan ng Diyos ng kapangyarihan ang bawat isa sa kanila at na-witness po nila ang kapangyarihan iyon. Pero ang naging ugali po ng Israelita, lagi po silang nagrireklamo. After na madanas at makita ang kahangahangang kapangyarihan ng Diyos, ganun pa rin po ang naging attitude ng bawat isa sa kanila. Sa ating kapanahunan po, ano ang maidudulot nito sa ating buhay para natin ma-relate ang ganitong istorya sa kapanahunan natin? Sa ating buhay po, meron po ba sa atin na despite sa nakita, naranas ang kapangyarihan ng Diyos, na andoon pa rin ang pagdududa? Ganito po ang pinapahiwatig dito ng Diyos na wag po nating gayahin. Pinakita dito ng Diyos na wag nating gayahin ang mga Israelita. Na kumbaga noong panahon na yon, na patuloy silang naghihimagsik despite sa kabutihan ng Diyos, despite sa kapangyarihan ng Diyos, despite sa lahat ng pinaranas sa kanila ng Diyos. Matapos ang lahat ng nagawa ng Diyos sa kanila, madali silang makalimot. Yun po ang dapat nating suriin po sa bawat buhay natin. Kayo po, tayong lahat na nakikinig. Suriin po ninyo ang inyong buhay. Sa paanong paraan ninyo naranasan ang Diyos? Kaya kayo na andyan. Bakit kayo nakikinig at paulit-ulit na nagsasamba sa Diyos? I'm sure na bumabalik-balik kayo dahil kilala nyo at alam nyo na makapangyarihan ang Diyos. Alam nyo po yun. Alam nating lahat yun. Ang pinapakita po dito sa atin ng Diyos, huwag tayong laging nagda-doubt. Aalala po sa atin ng Diyos dito sa pamamagitan ng chapter 15 na ito, sa istoryang ito po ni Moses, na manatili po tayong magtiwala sa Diyos. At ilagay natin sa ating kaisipan na walang ibang Diyos na makakagawa ng lahat ng bagay ng kapangyarihan ng hindi kayang abutin ng ating kaisipan, kundi ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Gusto niya pong magtiwala lamang tayo dahil pinakita dito sa istoryang ito. Pero sa literal na buhay, karamihan po talaga, despite na nakita ang kapangyarihan ng Diyos, despite na naranasan niya ang Diyos, kapag dumating ang pagsubok, ang dali pong panghinaan, ang dali pong magduda, katulad po ng sinasabi dito. After na maranasan naman nila, pinadalhan sila ni Yahweh, kumbaga sinubok sila. Pero ano po ang sabi dito ni Yahweh? Ang sabi ni Yahweh sa 26, kung ako ay buong puso ninyong susundin, buong puso, hindi half, hindi 50%, hindi 99% ng pagsunod, kundi buong puso ang requirement niya po sa atin. Makinig po kayong lahat, tayong lahat. 100% ang gusto niya pagsunod natin sa kanyang kalooban.
Sabi dito, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid. Alam po ninyo ang matuwid. Alam po ng bawat isa sa atin ang matuwid at hindi matuwid. Ito po ang command. Mailtarak po ito sa bawat pusong nakikinig sa oras na ito. Dahil ang sabi po dito, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at tuntunin. Ibig sabihin, yung mga rules ni Yahweh, yung mga tuntunin, ano bang mga pinapagawa niya sa atin? Bilang isang Kristiyano, alam na alam po natin yan sa araw-araw ng pagbabasa. Ito ang sabi niya, kung susundin natin siya ng buong puso, kung gagawin natin ang matuwid at susundin ang kanyang kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinmang mga sakit na ipinadadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh, ang inyong manggagamot. Amen. So, ito po ay isang babala sa patuloy lumalakad sa kasalanan despite naririnig ang salita ng Diyos. Magkaroon po tayo ng banal na pagkatakot dahil patuloy tayong pinapaalalahanan ng Diyos sa ating buhay. Makita po natin, maging sa mga istorya noong panahon, ang Diyos ay hindi nagbabagsak ng kanyang galit at parusa o consequence. Hindi siya agad-agad nagpaparusa sa tao. Bago iyon, ang dami niya pong pinapadalang paalala, reminders, upang wag sapitin ng taong iyon ang kapahamakan. Ang sabi, uulitin ko po sa ating lahat bago ako magtapos, at suriin po natin ang ating individual na buhay, kung tayo nga ba ay nakakapagpatuloy sa Diyos ng pagsunod ng buong puso. Ginagawa ba natin ang matuwid? Sinusunod ba natin ang kanyang kautusan at mga tuntunin? Tayo po individually ang nakakaalam ng bagay na yon. Doon sa mga susunod sa kanyang kalooban, alam natin na open ang kanyang mga pagpapala, ang pag-iingat, at siya po ang nagiging tagapagtanggol ng bawat sumusunod sa kanya. At doon naman sa sumusuway, matapos na patuloy naririnig ang salita ng Diyos, ay nagpapatuloy pa rin sa pagkakasala. Alam po natin, malinaw ang salita ng Diyos na sila na mismo ang naghanap ng kapahamakan sa kanilang buhay. Dahil naandyan lagi ang warning po sa atin ng Diyos. The moment na nakikita niya ang kanyang mga anak na lumalakad ayon, patungo sa kapahamakan, naandyan po ang reminder at tuloy-tuloy na reminder ng Diyos sa bawat anak. Kaya hindi po natin masisisi ang Diyos kung ang tao ay nasasadlak sa anumang kapahamakan, kahirapan, miserabling buhay. Dahil ang Diyos hindi nagpapabaya, lalo na po sa atin na patuloy na abot ng kanyang mga salita. Uulitin ko po ito at magsilbi itong paalala sa atin ngayong araw na ito na maging seryoso ang bawat isa sa atin sa paglilingkod sa Diyos, dahil ang Diyos hindi po siya nakikipagbiruan sa atin. Seryoso ang Diyos na bigyan tayo ng magandang buhay, at tandaan din po natin na seryoso din ang dyablo na sirain ang inyong mga buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mamili tayo, alam natin ang tama at mali. Nasa tao po ang pamimili. Susunod ka ba sa tuntunin ng Diyos o susunod ka sa anumang direksyon na
inuudyok ng kaaway. We have the power, tandaan po natin yan. Meron tayong kapangyarihan na talunan ang bunga ng ating mga laman, ang bunga ng dinudulot sa atin ay mga ikakapahamak. Kaya po nating labanan ang bagay na yun dahil napakalinaw sa mga binabasa natin sa New Testament na talagang naandoon yung power na ipinagkalob sa atin ng Diyos na we are overcomer. Doon sa mga nakipag-isa kay Kristo, anong sabi? Isa ng bagong nilalang, wala ng dating pagkatao, ay siya ay bago na. Kaya again, it's a reminder anong klase tayo sa harapan ng Diyos. At tandaan po natin, the moment na pinapaalalahanan na tayo ng Diyos at nare-realize natin na mayroon pa tayong bagay na hindi nasusunod, ang Diyos po ay mahabagin sa ating buhay. At ang hinihintay lamang ng Diyos sa atin ay ang taos-pusong pagbabalik loob sa Kanya. At tayo ay aminin natin sa Kanyang harapan na tayo ay nagkakasala at tayo ay kailangan ng support ng Kanyang kalakasan. Na kailangan natin ng tulong na nagmumula sa Kanya. Kaya po ito magsilbing reminder ito sa atin. Ulitin ko pero mag-end up ang aking message na to. Ulitin ko po. Yung mga nakakaranas at nalaman na ang Diyos ay makapangyarihan, after noon sinubok. At anong sabi dito? Sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Mga rules, mga dapat sundin. Alam po natin ng mga rules na yun. Lagi po, nababasa po natin. At ito ang sabi niya sa 26, ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid, at susundin ang aking kautusan at ang mga tuntunin, hindi ko ipaparanas sa inyo ang alinmang mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. So, iba't ibang pait. Anong sabi dito? Binadaan sila sa mapait. Ano bang mga pait ng buhay ang mga dinadaraanan natin? Marami po pero salamat sa Diyos, pinakita dito na talagang yung mapait na tubig na yun na kanilang napuntahan, isa-isang utos ni Yahweh ay naalis po. Kumbaga, anong sabi dito? Nung humingi ng tulong si Moses, sa verse 25, dahil dito humingi ng tulong si Moses kay Yahweh, tinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moses at inahagi sa tubig at nawala ang pait noon. So doon makita po natin na ang kaparaanan ng lahat sa ating buhay, nasa sa Diyos ang lahat ng solusyon. Kung ano man po ang pinagdaraanan po ng bawat tao, anumang mga trials, anumang mga pagsubok, ang solusyon po ay laging nagmumula sa Diyos. Amen. At meron siyang tuntunin, meron siyang babala, meron siyang reminders na gusto niya lang, kaya inuna niya na pinakita ang kapangyarihan niya po, pinakita niya yung superpower niya para paniwalaan natin siya na siya lamang ang nag-iisang Diyos at sa Kanya natin ilagay ang banal na pagkatakot at sumunod tayo sa Kanyang mga utos. Dahil ang Kanyang mga salita po ay katotohanan at dito binigyan niya tayo ng pangako na kung susunod tayo sa Kanya, hindi natin sasapitin kung anumang sinapit ng mga Ehipsyo noong ito ay nagmatigas mula sa kahari ng Faraon. So, dyan po ako magtatapos ngayong araw na to. Kayo po at tayong lahat, lagi po nating alalahanin ang pagkausap sa atin ng Diyos at doon naman sa mga sumusunod sa Panginoon, alam niyo po talagang kayo po ang makakapagsabi na talagang tunay at tapat ang Diyos sa Kanyang binibitawang salita sa ating mga buhay. Amen? Purihin ang Diyos. So dyan po muna ako until next week. Laging magbasa ng salita ng Diyos at laging humingi ng tulong sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu na tayo po ay matulungan niya sa araw-araw ng buhay na ito. Amen. And tandaan po natin, we are overcomer. Tayo ay laging magtatagumpay, hindi sa kaparaanan ng ating kalakasan, hindi sa ganang atin, hindi sa ating katalinuhan, hindi sa ating kakayahan, kundi tayo ay magiging matagumpay sa paanong paraan sa pagsunod po natin sa Kanyang mga utos.
sa pagsunod po natin sa kanyang mga salita sa pamamagitan po ng ating Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Amen? So, salamat and God bless at pagpalain po kayo ng Diyos sa maghapon nyo, yung pag mga pupunta sa San Pedro. God bless you all, pati yung mga baguhan, kung may baguhan man po, God bless, at yung mga datihan, God bless you all. Pagpalain po tayo ng Diyos at purihin po siya sa patuloy niyang pagtuturo sa atin. Okay, God bless, next week na lang. Okay po, bye.